Sabihin mo, sino ang pulubi ang nagabuntis sa'yo? Ako. Hindi ko alam. Nanay, mukhang ayaw talaga niyang umalis. Meihua, tigil ka na. Di ba dahil sa'yo asa ex mo, nanganak kayo ng batang hindi marunong kumilos? Kinuha ninyo yung batang nga lang na angkin. Dumikit yung bata sa bahay namin. Araw-araw natsismis. Paano pa makikita ng tao si Lusa siya? Tatay, pakiusap. Kailangan pa ni Didi ng gamutan. Ang biling gamot. Akayanin ko ang kumita. Isang dalagang walang malinaw na pinanggalingan. Anong gamutan pa? Hanapin mo ang ligaw mong lalaki. Layo ka. Umalis ka na. Anong tinitingnan nyo? Anim na taon na. Pagkatapos umalis ni nanay, di na iyon naging tahanan ko. Lumala ang sakit ni Didi. Ano ang gagawin natin ngayon? Nanay, nasaan si tatay? Nanay, magpapakasal na raw si tatay. Ano ang gagawin ko? Guro, 2 tandang bawas, 4 tandang bawas, 5 tandang bawas, 6. Didi, kaya mo huwag kang susuko. Mama, dadalhin kita agad sa ospital. Didi! Didi! Gising na, Didi. Saklolo. Good Jing, dahil hinahanap mo ang babaeng nagligtas sa iyo noon. Hinanap mo na halos ang buong Jing City, pero hindi mo pa rin siya nahanap. Maraming sosyal na babae ang nagsisiksikan para lumapit sa iyo, pero tinatanggihan mo naman silang lahat. Medyo nag-alala na si Gubran pa. Wala nang silbi ang gawin pa kung hindi mo siya makahanap. Ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Kumusta na ang pagsisiyasat? Tulong! Tulong! Nakakainis ka, bata. Araw-araw kang lumalabas at nag-iikot. Kailan mo dadalhin ang magiging manugang? Yung kasunduan mong ikakasal sa anak na mo family. Maglaan ka ng oras, puntahan mo sila. Lola, sinabi ko na. Ikakasal lang ako sa babaeng nagligtas sa akin 6 na taon na ang nakalipas. Pangarap mo lang yan. Yung taong yon, hindi talaga siya umiiral. Hindi. Hahanapin ko siya sigurado. Himinto. Panda Blood. Wala rin sa blood bank. Kailangan ng karagdagang paggamot. Kailangan hindi bababa sa 1,000,000 piso. Nasaan ang tatay ng bata? Ang dugo ng bata ay Panda Blood. Malamang na minana ito mula sa tatay.
Didi, saan hahanapin ni Mama ang tatay mo? Kailangan muna tayong mag-ipon. Ah, tama. May isang painting pa tayong may bebenta. Teka, Mama. Mabilis tayong magkakaroon ng pera para gamutin ka. Surian. Araw-araw kayong nagsisiyasa. Nagiging may sakit na kahit wala naman. Ay, Grandpa. Ito ay regular na check-up. Mayroon ka pang oras para rito. Maghanap ka na ng asawa. Bilisan mo. Gusto kong mahawakan ang magiging great-granddaughter ko. Talagang habang tumatagal, lalo pang kakaiba si Grandpa. Kaanak ni Guzichan, pakidating dito. Nandito na. Grandpa, huwag kang palayo. Huwag kang magnakaw ng pagkain. Amy, ayoko. Gusto ko pa ring maglakad-lakad. Ang ganda ng mukha ng batang ito. Medyo kahawig siya ni Gujing noong bata pa. Gujing, ang kalagayan ng katawan ni Grandpa. Walang malaking problema. Pero pataas-tataas ang antas ng asukal sa dugo niya. Simulan gayon, iwasan ang sobrang matatamis. Kailangan pa rin itong kontrolin. Alam ko na. Salamat, Yarzhan. Gujing, babalik ako para utusan ng mga tauhan. Ayusin mo ng maayos. Kakadeting lang gumising ang bata. Hindi pa siya emosyonal na stabo. Mas mabuti na huwag kayong lumayo. Maghintay muna tayo hanggang gumising si Didi. Pasensya na. Hayaan mo, ako na ang bahala. Okay lang. Pasensya. Saj, Sabihin mo sa kusina pag-uwi. Iyon. Ang paru-parong ito. Ang ganda ng pagkakaguhi. Lologu, hindi ka namin abalahin. Ang candy na ito, para iyan sa mahilig sa matatamis. Ito ang nanay ko. Iyon. Anong nangyari? Gujing. Wala naman. Tara na. Hanapin natin si Lologu. Ito ang nanay ko. Munting bata, nasaan ang mga magulang mo? Malas ang bata. Pumunta ang nanay niya para mag-ipon ng panggamot. Hindi rin alam kung nasaan ang ama ng bata. Munting bata, ibenta mo ang painting kay Grandpa, ha? Nurse. Ang lahat ng gastusin ng batang ito, sasagutin ko lahat. Mama, Ang lahat ng gastusin ng batang ito, sasagutin ko lahat. Mama, Didi. Ayos ka lang. Ito ang nanay ng bata. Ang gandang mukha niya. Ito, Sana maging asawa ng apo ko siya. Gino. Sino po kayo? MS Mulu. Gusto bumili si Grandpa ng painting ni Didi. Ito. Grandpa, alam ko na mabuti ang intensyon ninyo. Pero ang perang ito, hindi namin pwedeng tanggapin. Gusto ninyo si Didi? Sana madalas ninyo siyang bisitahin. Lubos akong nagpapasalamat. Ito ang pera para sa painting ni Didi. Hindi ko tatanggapin ito. Ito, Kama, hindi ako nagkamali sa iyo. gusto ninyo si Didi? Ang painting na ito, hindi ninyo dapat bayaran, ibibigay ko na lang. Paano kita sisingilin? Hindi pwede. Tanggapin ninyo. Yung mga naipamigay na bagay, walang kuhang muli kapag naibigay na. Huwag naman, itapon na lang. Grandpa, sobra kaming nagpapasalamat sa inyo. Kami mag-ina.
Wala kaming maibabalik na kapalit. Naku, anak mo, lumuhod ka agad. Ay naku. Magkasalamat ka. Sabihin mong madalas akong samahan ni Didi. Ah? Didi, Kailangan ni Didi ng pangmatagalang gamutan. At saka, espesyal ang blood type niya, panda blood. Kung kailangan ng transfusion sa susunod, mahirap humanap ng angkop na dugo. Panda blood. Si Gujing ay panda blood din. Ang sobrang pagkakataon, bihira yan. Ibig sabihin ba nito, huwag kang mag-alala. Pagdating sa supply ng dugo, may paraan diyan. Magkakaroon siya ng magandang kapalaran. Ang bata na to, mukhang 5 taong gulang na siguro. hindi. Makalipas na ang 8 niyang taon. Maliit pa si Didi. Mas mabuti pang mag-inga pag lumalabas. Sinasabi mong pumasok si Grandpa doon? Gujing. At may nalapitan pa ako. Ang lolo niya, bumili ng 1 milyong piso ng isang painting. Parang nag-enjoy na siya sa sining. Sino namang maestro gumawa niyan? Gawa iyon ng isang bata. Lolo. Saan ka, Lolo? Paano ko narinig na napaniwala ka? Gujing. Siguro mabuti lang naman ang intensyon ni Grandpa. Mabuti? Isang bata lang ang nagpinta noon. Sinasabi mong nakakahalaga iyon ng 1 milyon? Bukas magiging headline na lumangsi ng Gu Corporation, nalito sa katandaan. Gumastos ng malaki para sa Kills Dodle. Kalokohan. Hindi yon kalokohan. May kakaibang espiritu ang painting na yon. Ikaw na walang ana. Paano mo pa maintindihan? Hindi pwede. Hindi ko matatanggap ang perang yan. Ibabalik ko yan sa may-ari. MS Mulu, sasabihin ko na lang ng diretso. Yung pumunta kanina ay, si Grandpa, ang lolo ng pinakamayamang si Gujing. Hindi siya nangangailangan ng pera. Huwag ninyo munang kunin ang perang yan. Mas penting gamutin si Didi. Ito. Maaaring lutasin muna ang agarang problema. Mababayaran yan ng paunti-unti. Kailangang ibenta ko muna ng paunti-unti ang mga pinta. Tapos babayaran ko rin ng paunti-unti. Go Grandpa. 1 milyong piso maliit lang naman. Baka lang po natatakot akong may manloloko. Umalis ka. Kung hindi ka magkaanak na apo na babae para sa akin, huwag mo akong kausapin. Osag. Hindi na ako magsasalita. Pero kailangan mo ring ipakita sa akin kung anong pintura yan. Kailangan mo ring ipakita sa akin. Ano ng klaseng pinta yan? Paano kung masira ninyo? Ipapakita ko sa iyo pag na-frame na. Sinasayang nyo ang buhay ko araw-araw. Wala namang problema. Huwag ka nang umiikot-ikot sa bahay. Magmadali ka nang magpakasal. Magkaanak ka na ng isang apo katulad nitong bata. Isang napaka-cute na apo na babae. Go Grandpa. Wala pa akong natatagpuan. Apo, alam ko na hirap ka pa sa nasirang puso mo. Pero matagal na rin ang nakalipas. Kaya tayo, babalik tayo sa dati. Go Grandpa. Hindi siya yun. Hindi kung hindi. May napakaraming mabubuting babae sa mundo. Marami talaga. May asikasuhin lang ako. Dali, magkaanak ka para sa akin ng apo na babae. Nahanap na ba siya? Gujing. Yung mga CCTV malapit sa sementeryo. Lahat na pinsala dahil sa malakas na ulan. Isip ka pa, may iba pa bang lead? Little girl. Katatanggap ko lang ng tawag. Si Lolo at ang misis niya. Aksidente ang nangyari. Yung mga tao, wala na sa pinangyaihan. Gujing, grabe namang ginawa ng mga iyan. Hindi lang nila pinatay si Lolo at ang misis niya. Nilagyan pa nila ng gamot ang inumin ninyo.
Pinapahanap na namin sa palibot. Magkapadala agad kami ng babae papunta sa inyo. Konti pa, tiisin nyo lang. Magpatuloy sa paghahanap. Boss, pakiusap na lang. Dagdagan nyo pa muna. 3 buwan ko na to ginuhit. Bata pa, mahina ang takbo ng merkado. Tingnan mo itong pinta. Medyo kakaiba ang tema. At hindi naman gawa ng sikat na artista. Pwede mo na yan ibigay sa ganitong presyo. Mabuti na yun. Pero ang anak ko, kailangan talagang perang to para sa operasyon. Talagang kailangan kong perang to. Sino bang walang pinagdaraanan? Negosyo 2. Hindi ako nagbubukas ng kawanggawa. Ah? Sige na nga. Sa tingin ko, kailangan mo rin talaga ng pera. Dagdagan ko pa ng 1,000. Pero talagang kulang pa yan. Naiyak ako sa'yo. Dagdag ka pa ang konti. Dagdagan mo 500. Yumuko na ako sa'yo. Ah? Sapat na. Huwag mo na akong lokohin. Kunwari, bayaan mo na at umalis ka. O buhatin mo na lang pabalik ang painting. Ano pa man, marami akong kakilala. Kung gusto kong bilhin to, hindi naman mawawala ang isa mong gawa. Panda Blood, wala rin sa blood ban. Ang susunod na paggamot, kailangan ng hindi bababa sa ₱1,000,000. Malayo pa kami sa halagang yan. May mataas na sweldo na trabaho. Babayaran agad sa araw din yun. Parang siya na ang sagot sa problema namin. Yung painting na hiniling ninyo dati, nandito na. Ngayon, ibinibenta lang sa 3,000,000. Naintindihan. Magkapadala ako ng tao kumuha. Sage, Ito, boss. Tato ang 0, 3,000 naging 3,000,000. Na-transfer na ba? ang painting na to, may nag-specify na gustong bilhin. Sa presyo na to lang. Good Jing. Naayos na ang bagong kuha nating obra. Good Jing. Sa nagdaang 6 na taon, nakakuha kami ng 30 obra mula kay El. Ginawa namin ito para lang hanapin ang paru-paro. Ang babae 6 na taon na ang nakalipas. Ang paru-paro na birthmark sa kanyang baywang. Halos kaperho ng linya nito. Naghihinala ako na siya ang El. Pero kahit ilang taon na kaming nag-iimbestiga, alam lang namin na tawag sa kanya ay El. Hindi nga namin alam ang totoong pangalan niya. Kahit ano pa man, kailangan nating hanapin siya. Wala akong magawa. Walang contact information. Pinagatawanan mo ba ako? Ito. Diretsong ipinapadala ang pera sa card niya. Good Jing. Tiyak gustong kumita ng komisyon ang walang hiya niyang negosyante. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Boss, Ito. Paano siya magiging si El? Dinala mo siya rito? Bakit hindi ninyo nausisan ng mabuti? Ang bata pa niya. Siya. ay? Na-offend natin siya. Ngayon, kailangan natin itago yan. Walang ibang paan. Good Jing. Nahanap ko ang number ni El. Didi, mas okay ka na ba ngayon, Didi? May dala si Mama ng maliit na biskwit para sa'yo. Yung paborito mong gatas na lasa. Tikman mo. Mama, kumain ka. Hindi ako gutom. Sabing doktor, kailangan mong kumain para mas mabilis kang gumaling. Pag gumaling ka, dadalahin kita ni Mama sa amusement park, ok ba? Mama, Nandito lang si Mama. Papa. Bakit hindi inaalala ni Papa ang atin? Kung nandyan si Papa,
Hindi sana napapagod si mama ng ganito. Anak, paano ko sasabihin sa'yo? Hindi talaga alam ni Papa na nandyan ka. Didi, tatay, umalis siya papunta sa malayong lugar. Maghihintay hanggang kumita siyang sapat. Babalik siya para makita ka, Didi. Matulog ka muna, Bobby. Didi. Mama, patawarin mo ako, Didi. Baka hindi ko na nga mabaluktot ang kasinungalingan. Hello? Ako si Gojing ng Gu Corporation. Pwede ko bang malaman? Ikaw ba si MSL? Hello? Hindi ba'y hindi ka makasagot ngayon? Tatawagan kita mamaya. Mama, Mama, nakalimutan mong dala ang phone. Ang bait mo. Matutulog ka pa ba sandali? O gusto mo pang humigas sandali? Kaya ko ang hirap kaya ko. Malapit na akong marating ang construction site. Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng maayos. Didi, Mama alis magtrabaho. Manahimik ka dito at makikinig ka. Huwag kang maglayo. Yakapan kita. Umalis na si Mama. Lola, nagmamanahan po kayo? Tingnan mo ito. Panda blood. Si Didi. Ang malas niya. Ang blood type na 2. Alam ko, ikaw nga. Gusto mong magdonate akong dugo para sa kanya? Ayokong masaktan ka rin. Pero ang batang to, malalahanin siya. Sakit sa puso. Kung wala, ang dugong ito, maaring. Dati kasi, gusto ko sanang itabi para sa sarili. Ang ganda ng paru-paro na yan. Hindi ba to yung paru-paro sa katawan nung babae 6 na taon na ang nakalipas? Grandpa, saan nanggaling ang painting na to? Siyempre galing kay Mudi, si Didi. Bata lang. Baka ba yun yung babae rakin? Grandpa, Ilang taon na ang batang yon? Grandpa, ilang taon na ang batang yon? sabi ng nanay. 8 taon na ang bata. Pero bakit sa tingin ko, mukhang 5 o 6 na taon lang. Siguro dahil matagal na malnutrisyon. 8 taon. Mukhang hindi siya. Grandpa, pumayag na ako. Pero kailangan mong sumang-ayon sa isang bagay. Idonere ko ang dugo ko para sa kanya. Huwag itong ipalam sa kahit sino. Mag-ingat na huwag ipagamit ito ng iba. Sige. Hindi ko alintana ang inisip ng mga magulang mo. Pag nakuha mo ang tulong na kailangan mo, manahimik ka. Naintindihan mo ba? Huwag kang magsalita ng kahit isang salita. O magkunwaring bingi at magkunwaring maawa. walang tatay. Wala yan sa akin. Tandaan mo ang sinabi ko. Itabi mo na ang hindi dapat na mga bala. Gujing, katatapos mo lang mag-donate ng dugo. Magpahinga ka ng kalahating oras bago umalis. Hindi na.
Isa lang siyang batang hindi natin kilala. Bakit biglang sumakit ang puso ko? Hip, dapat bayaran na ang sahod ngayon, di ba? Ang anak kong babae, naghihintay pa rin ng pera para sa operasyon. Hindi rin ito sapat. Hindi ba sabi natin 300 kada araw? Ilang 10 piso lang yan. Bago ka lang, ganyan ang patakaran. Kung gusto mo, gawin mo na. Ayaw ko, lumayas ka. Bago ka pa lang, hindi mo alam ang patakaran. Hindi mo ba alam maggalang sa boss? Sa limuot na serbisyo, itim ang ginagawa ninyo. I-report ko kayo. I-report nyo kami. Tara na. Bigyan mo siya ng leksyon. O sige na, ama na. Hilain na, hilain na. Hello po. Ang numero na tinawag ninyo, sa ngayon ay walang sumasagot. Pakisubukang tumawag muli mamaya. Hello po. Ang numero na tinawag ninyo, sa ngayon ay walang sumasagot. Pakisubukang tumawag muli mamaya. Grandpa, Anong nangyari? dali, pumunta ka sa ospital. Pupunta akong gayon. Mama babalik din agad, ha? Huwag kang iyak, okay? Kapag umiyak itong bata, grabe siyang parang. Nandito ka na. Mag-isip ka na ng paraan. Sinabihan ko na si Assistant Guan. Pinapahanap na niya. Nawala ang mama niya ng isang araw. Didi, huwag kang umiyak, ha? Sinabihan ni Grandpa ang lalaking ito na tumulong maghanap din. Ang painting na to, ang posisyon ng paru-paro sa katawan ng maliit na tao. Kapareho talaga yon sa kanya. Grandpa, saan nanggaling ang painting na ito? Sino pa naman? Siyempre, si Moody ang nagpinta nito. Mude, ang taong may paru-paro sa painting. Saan mo yon nakita? Didi, ang taong may paru-paro sa painting. Saan mo yon nakita? Huwag ka nang magtanong. Ang nasa painting ay ang ina ng bata. Nakita ko na ang babaeng iyon. Ayos naman siya. Siya ang taong matagal kong hinahanap. Yung paru-paro na birthmark niya. Ganyan ang marka. Grandpa, nasaan ang babae? Alam ko kung saan siya. Bakit pa siya dinala rito? Good Jing. Nahanap na namin siya. Zhang, kakailanganin ko ng paternity test para sa apo ko. Gaano katagal ang kailangan? Mona 2 oras. Sige. Bata, akala mo makakatakas ka pa. Bitawan ninyo ako. Yan ay ilabag sa batas. Illegal. Dito sa akin. Ako ang batas. Akawalan ninyo ako. Tatawag ako ng pulis kung hindi. Atawag ako ng pulis. Nakakatawa naman kayo. Ngayon araw ko na to. Ayusin ko kayo. Tingnan natin kung magsasalbahis ka pa. Dakmain ninyo siya. Huwag ka na lumapit. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Tigilan ninyo. Dakmain siya. Bitawan ninyo ako. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Ikaw ba yun?
Gajing, Ang video noon, nahanap na. Anong sabi mo? yung nangyari 6 na taon ang nakalipas. Kahit matagal na, may na-recover pa rin kami. Doktor, gaano pa siya katagal bago magising? Hindi masabi. Ang pasyente. Mahina pa ang katawan ngayon. Di pa rin matiyak kung gaano katagal ang paggaling. Naintindihan ko. Ipadala ninyo siya sa ospital. Sabihan ninyo ako agad pag nagising siya. CJ, Yon lang ba? Ginawa na namin ng lahat. Sobrang luma ng device na ito. Kaya lang ang ma-recover ay hanggang dito na. Ipatuloy ang pagsiyasat. Walang kahit isang bakas ang dapat palampasin. Ang pamilyar na amoy ng sisal. Yung amoy na yon, parang siya yung tao mula 6 na taon ang nakalipas. nako. Sobrang tagal. Baka nag-aalala na si Didi. Naku, sobrang tagal na. Baka naiinip na si Didi. May iba pa. Ang gugranda niya. Dinala niya si MS Moody pabalik sa bahay. Ano? Didi, masaya ba? Grandpa, bakit mo dinala ang bata pabalik? Anong pakialam mo? Mas malaga si Didi kaysa sayo. Pag hindi siya makita ng nanay, mag-alala siya. Ayos na. Sinabi ko na sa mga nurse. Ang batang yon. Pag uwi, malalaman mo. Ayos na. Tuloy, laro tayo. Signe nga. Bihira ng ganito kasaya si Grandpa. Yarzhang, may kailangan po ba? Sinabihan ako ni Grandpa na gawin ito. Lumabas na ang paternity test. Paternity test. Bakit ginawa ito ni Grandpa? Hindi ko alam. Si Grandpa ang nagutos lang. Nasa monitoring room ako. Ipadala mo rito. Sage, Gaano ka nakatagal hindi umuwi? Malaki nga ang pagbabago. Hua Xiao. Habang wala kayo nitong mga taon, dumarami nga ang mga bagong gusali. Alaga? Idi hindi ko alam. Ang taong gusto kong makita. Nagbago ba siya? Ang tinutukoy niyo ba ay si Mulu? Pareho pa rin ang dalaga. Ayos yon. Bumalik ako ngayon para manligaw kay Mulu. Manligaw? Sasabihin ni Hua Xiao na manligaw siya kay Mulu. Sino pa ba ang pwede? Pero buntis siya ng hindi kasal. At ano naman kung ganoon? Paglipas ng maraming taon, ang taong nasa puso ko, siya pa rin siya. Guijing, ito ang ulat ng paternity test. Guijing, ito ang paternity test. Muday. Siya ang anak ko. Ang ina ni Moody, hindi ba siya ang taong matagal ninyong hinahana? Punta ka sa ospital. Ah, Nurse Lin, may nangyari ba kay Didi? Nanay ni Muday. Umalis na ang bata mula sa ospital. Ngunit, naiwan ang paintbrush niya sa ospital. Kuninin mo kapag may panahon ka. Umalis na? Sino ang sumundo sa kanya? Ang lolo ng bata. Sinabi niyang sasabihin niya sa iyo. Ang lolong bata? Bakit hindi ko nalalaman yon? Paano ninyo pwedeng basta-basta naiwan ang bata sa estranghero? Naipagbili ba kayo ng karapatan na gawin yun? Doktor, ang pasyente sa kwarto na ito, Katatapos lang niya ng discharge. Malamang umalis na siya. alam ninyo kung saan siya pumunta? Hindi malinaw, hindi niya sinabi.
Salamat. Gujing, Ipi-personal ko na ang kagpapahanap ngayon. Ako na mismo ang pupunta. Ikaw. 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 Mulu. Matagal na tayong di nakita. Matagal na. Hindi pa rin kita malilimutan. Huaje, bakit nandito ka? Hindi ba napunta ka sa ibang bansa? Huwag nang magpanggap, Mulu. Huwag siyaw magpapakasal sa'yo. Swerte mo naman, pinagpala ka ng 8 lahi. Tumango ka na. Huwag kang maging pasaway. Tama. Hindi inaalintana ni Hua Xiao na may dala kang pasaning anak. Bakit hindi ka pa tumango? Didi, baka sila yon? Nasaan ang anak ko? Nasa inyo ba si Didi? Didi, hindi ko alam kung nasaan siya. Ano to, anak ko wala? Unahin muna natin ang kasal, saka na pag-usapan. Mama, gawin na natin at saka mag-ulat. Tapusin na natin ang ginawa. 1,000,000 piso mula sa Hua family, papasok na. Mulu, huwag mo sisihin si Papa. Ibigay mo yung maliit na bata. Mama, hindi ba Mulu ang pinakanangangamba? Yung anak niya, di ba? Sabihin natin na nasa amin ang mudi. Basta papayag siyang magpakasal. Papapasok ang pera mula sa Hua family. Maliligtas ang Mu family. Ang anak ko talaga ang matalino. Gawin muna, saka magsabi. Kapag tapos na, wala nang magagawa. Tingnan natin paano siya lalaban. Ang anak ko talaga ang matalino. Gawin muna, saka magsabi. Kapag tapos na, wala nang magagawa. Tingnan natin paano siya lalaban. Mulu, sundin mo ang tatay. Magpakasal ka kay Hua Xiao. Ang pinaghirapan ng nanay mo sa buong buhay niya. Hindi pwedeng mawala ng ganito lang. Tatay, Hindi mo ba? Alam mo ba kung anong klase ang tao siya? Sa labas, mga anak niyang hindi ikinasal. Ay umaabot sa higit 10. Hindi ba? Tinutulak mo ba ako papunta sa kapahamakan? Mulu, binigyan na kita ng pagkakataon. Walang hiya ka ba? Simula nang makilala kita, nagsettle na ako. Sobrang dami ng sosyal na babae na gustong mag-asawa sa akin. At pinili ko pa rin ikaw. Hindi ako nag-alinlangan. Tapos may dala ka pang batang ipinanganak sa labas. At ginagawang kahihiyan pa ako. Maniniwala ka ba kung sabihin ko ngayon din na pawalang bisa ang kontrata ng Hua family at Mu family? Pababayaan ko kayong magutom. Hua Xiao, supilin mo siya ng todo. Para malaman niya ang kanyang lugar. Akawalan mo ako. Hindi ako ikakasal kahit mamatay ako. Ikaw. Kinuha ng mga magulang mo ang aking dote. Kung hindi ka alis ngayon, alis ka rin. Gujing, Napakahinahon naman nitong si Mutian. Yung kumpanyang itinayo ng dati niyang asawa. Dahil sa isang stepdaughter, tinapon pa pati ang sariling anak. Mu family. Grabe naman. Gujing, Napakahinahon naman nitong si Mutian. Yung kumpanyang itinayo ng dati niyang asawa. Dahil sa isang stepdaughter, tinapon pa pati ang sariling anak. Mu family. Grabe naman. Hua Xiao, huwag kang magalit, ha? Yung batang ito, dito sa Mu family, spoiled na sobra. Akala niya, siya na ang mundo. Pakisensya na lang po kayo. Pag-uwi ko, ha? Tiyak gagagawan ko siya ng leksyon. Hua Xiao, walang kwenta ang makipag-usap pa. Dalhin niyo na lang siya sa bahay ng Hua, ikulong. At pilitin ng 2 basong pulang alak. Ano, takot ba na hindi siya papayag? May punto. Hindi tinanggap ang paanyaya, parusahan na sa alak. Dahil hindi mo alam pahalagahan ang kabutihan. Huwag mo akong sasampahan ng sisi kung wala akong awa. Akawalan mo ako. Yun Chuan, masisisi mo ba ako? Tigilan mo yan. Pinilit ninyong agawin ang babae sa harap ng lahat. Ang Hua family ba, gusto ninyong guluhin ang lahat? Pinilit ninyong agawin ang babae sa harap ng lahat. Ang Hua family ba, gusto ninyong guluhin ang lahat? Pwede. Pinilit ninyong agawin ang babae sa harap ng lahat. Nadumisan mo ang pangalan ng Hua family. Gujing, bakit nandito ka? Nanay, hindi ba ito yung ipinakita mo sa akin dati? Sa litrero. Yung naka-engage kay Mulu. Yung mahirap na lalaki ba yun? Hua Xiao, ito ay si Pangulo ng Gu Corporation. Gujing, Si Gujing na naka-engage kay Mulu. Siya pala ang pangulo ng Gu Corporation. Ganito pala ang pagpapalaki sa Mu family. Talagang napabilib ako.
Tila tanging si Mulu, ang panganay ng Mu family. Isang babae na may ganda at talento. Doon lang siya karapat-dapat maging misis. Gujing. Buntis siya kahit hindi pa kasal. Walang hiya. Hindi siya bagay kay Gujing. Hindi ako. Tingnan mong mabuti. Si Mu Di ang anak ni Gujing. Hindi ako. Tingnan mong mabuti. Si Mu Di ang anak ni Gujing. Pek ito, di ba? Paano niya nagawa yan? Gujing, salamat po. Inalagaan ninyo si Didi ng mabuti. Mulu. Alam mo ba kung paano? Kung napagdaanan ang 6 na taon? Kaya pala, ikaw pala ang taong yun 6 na taon ang nakalipas. Hindi ako nagreklamo. Kung pala si Didi, hindi ko alam kung paano ako nakaraos nitong mga taon. Paano ako nakaraos? Pero, hindi ko naalagaan ng maayos si Didi. Hindi ko siya mailigtas. May panda-blood ako. Na-transfuse ko na ang dugo kay Didi. Pag-aalagaan lang siya ng mabuti. Gagaling ang katawan niya sa mga nakaraang taon. Salamat sa lahat ng pagod mo. Ay, buti. May pag-asa na si Didi. Miss Mulu, ito ang binatang Ginoo. Personal niyang inihanda ang mga damit para sa'yo. Ito si Ada Zhang. Mulang gayon, siya na ang bahala sa pagkain at pangangalaga mo. Hanapin niyo siya. Hindi ba masyadong abala to? Hindi naman. Pag natapos ang renovation ng aming bahay sa katapusan ng buwan, magpaparehistro na tayong kasal. Bigyan natin si Diding kumpletong tahanan. O ayos ba? Mama, si Mulu na babaeng yan. Bakit siya napakaswerte? Hindi siya pwedeng pakasalan ni Gajing. Bakit ka natakot? Hindi pa ang ngakas. May paraan ka ba? Lagi nakalock ang kwarto ni Mulu. Siguradong may tinatagong bagay roon. Mama, baka nga, makakakuha ba tayo ng ebidensya laban sa kanya? Ang dami ng alikabok. Ano ito? El? Ang kilalang pintor na yan. Siya pala si Mulu. Ang babaeng yan. Hindi na nakapaggataka na lagi siyang nakasarado sa kwarto araw-araw. Yon Chuan. Nanay ni Mulu. Sino si Gatse? Guchu. Isang heir ng Gu Corporation. Siya ang tiyahin ni Gujing. Ano?
Ah, so ganun pala. Ang nanay ni Mulu. May ganoong koneksyon sa tiyahin ni Gajing. Panalo na tayong gayon. Swerte na rin. Si Mulu at si Gujing Ang kanilang engagement. ay inayos ni Guchue. Pero hindi niya alam kung sino ang anak ni Yunsuan. Kaya, kung magpapanggap lang akong anak ni Yunsuan, Saigot di ba agad siyang mahuhuli sa bitag? L. Basta magdadala akong identity na yan. Sinong takot na di makalapit kay Gajing? Basta magdadala akong identity na yan. Sinong takot na di makalapit kay Gajing? Hello, Tiagad Seba ito? Ako si L, ang artistang L. At, anak din ako ni Yunkuan. anong problema? Bakit parang hindi ka masaya? Tia, hindi ko dapat istorbohin ka. Pero narinig ko na. Si Kuya Gajing ay ikakasal na. Dapat sana iipinagdiriwang ko siya. Pero ang babaeng iyon malupit at walang puso. At bobo pa. Hindi ko matiis. Na makita si Kuya Gajing ikakasal sa isang tulad niya. May ganito pa pala. Swerte naman. Sakto, bukas babalikin ako sa bansa. Salamat po, Tia. Kailangan mong tumulong sa akin. Ma'am, Anong pangalan mo? Ako. Ako si Lusa siya. Si Lusasha ba yan? Hindi bagay sa estilo mong magbigay ng pangalan. Bahala na. Wala na siya. Bakit pa ako magagalit sa'yo? Sakto pa, ikakasal na rin si Gujing. Bumalik kayo at tingnan natin. Ang benta namin ngayong buwan. Medyo maganda rin. Naabot natin ang ganitong halaga. Malaki ang ambag ng bawat isa rito. Salamat sa inyo sa pagod. Ituloy na rin. Hello, ang numerong tinawag mo. Sa ngayon ay walang sumasagot. Pakisubukan ulit mamaya. Tangang bata, ang laki ng kapang mo na isa ang telepono ko. Kung hindi dahil nagmamadali akong makita ang misis mo, ako ba akyatin ko pa sarili ko ng ganito? Akala ko yung hinahanap mong misis. Maganda ang pagkatao. Ngayon pa, mas mabuti munang makilala muna ang anak ni Yunsuan. Pag-usapan na lang natin pagkatapos. Hoy. Sasha, sasundo mo ba ako? Uwi na tayo. Tiagatse, ang hirap ng biyahe mo. Matagal na akong naghihintay dito. Ang laki na ninyo. Kung nandito pa ang nanay mo. Miss na miss kita, Tiagatse. Palagi kang binabanggit ng nanay ko nung buhay pa siya. Sinasabi niya noon. Uwi na tayo. Kung nandito pa ang nanay mo. Miss na miss kita, Tiagatse. Palagi kang binabanggit ng nanay ko nung buhay pa siya. Sinasabi niya noon. Uwi na tayo. Walang duda, anak yan ni Yunsuan. Matalino siya, katulad niya.
Lusasha, bakit nandito ka? Sino siya? Ang babaeng ito, bihira ang ayos. Hindi talaga bagay sa hitsura niya. Naipapantay kay Gujing, ang bastos ng anak na iyan. Mukhang bulag palaga ang mata niya. Malu. Tiagatse. Siya ang tiyahin ni Gajing. Kung pag-usapan, ako at si Gajing. May kasunduan pa kami, isang kasunduan sa pag-asawa. Kasunduan sa pag-asawa? Bakit hindi ko narinig ito kay Gujing? Normal na hindi mo alam. Kasi naman, ang katulad mo na babaeng walang malinaw na pinagmulan, ay hindi man lang kaapat-dapat sa pamilyang Gu. Si Sasha ay anak ng aking lumang kaibigan, at sikat pa siyang pintor na kilala sa pangalang El. Siya at si Gujing, ang tunay na magandang pairs. Maging marunong kang mag-isip. Iwan mo na si Gujing. Hindi magkakawatak kami ni Gujing. Dahil lang sa ilang mong salita. At saka, Ang L ay aking sariling pen name. Paano mo ito maangkin? Mga kasinungalingan yan. Lahat ng mga draft na yan ay akin. Pwede kong ipasaksi si Tiatse na ako si L. Tiatse, paano niya ako ma-impersonate? hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Tigil. Tiatse, paano niya ako ma-impersonate? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Tigil. Tina, anong ginagawa mo diyan? Bungga na naman. Mabuti naman at dumating ka. Ang babaeng to ay nag-impersonate bilang si El. At gusto pa ring manatili sa tabi mo. Pinaalis ko siya. Hindi ganyan si Mulu. Siguradong may hindi pagkakaintindihan rito. Kuya Gajing, tingnan mo. Ito lahat ang mga draft ko. Ako ang tunay na L. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Tunay nga, mga draft ni El. Siya pala ang El. Bakit sinabi ni Mulu? Tingnan mo. May ebidensya si Lusasha. At may kasunduan kayo, may nakatalagang kasal. Balak mo bang salungatin ang kagustuhan ng matatanda? Usapin niyo ng nakakatanda. Hindi ito pasya mo lang. Ang mahal ko ay si Mulu. Siya lang ang pakakasalan ko. Ano nang maibibigay niya sa'yo? Si Lusasha ang L. Makakatulong siya sa'yo sa karera. Parang pabigat siya. Hindi ako pabigat. Kaya ako rin. Safe. Kung ayaw mong pahalagahan ito, may art exhibit sa susunod na weekend. Magkumpetensya kayo ni Lusasha. Tita Godfrey, nasugatan ang kamay ko 2 araw na ang nakalipas. Baka sa susunod na weekend hindi ako makasali. Paano nasaktan? Wala, Tita Godfrey. Maliit na sugat lang lahat. Pero kung hindi ito gagaling ng maayos, maaring maapektuhan ang kompetisyon. Ayos naman. Huwag kang mag-alala tungkol sa kompetisyon. Ako na ang harap kay Lusasha para sa iyo. Tita Godfrey, marunong ka ring magpinta? Hindi naman marunong ang nanay mo. Ang memorya ko. Sabi ni Mama, ang galing magpinta ni Tita Godfrey. Sinabi niya na bigyan niya ako ng pagkakataon na matuto ng marami kay Tita Godfrey. Ang kamay ni Lusasha, hindi ba nasugatan? Ang kamay ni Lusasha, hindi ba nasugatan? Ano ba iniisip ko? Sa susunod na weekend, ang art exhibit. Ang featured piece bilang pangwakas na tema. Magkumpetensya tayo, ikaw laban sa akin. Kung manalo ka, mananatili ka. Kung matalo ka, umalis ka sa Gu family. Tira, Sarge, ako na. Tita Godfrey, ito, hindi yata maganda, di ba? Sapagkat si Mulu ay ang minamahal ni Gajing. Sa paningin ko, itingin lang ako sa kakayahan, hindi sa pagkakakilanlan. Ikaw pala si El. Walang duda, malakas ang skills mo. Ang batang iyon, bakit ba palagi kong nararamdaman na pamilyar siya sa akin? gusto mo ba? Dito ito. Ito ang bagong bahay namin. Dito na tayo maninirahan, okay? Kahit hindi ko alam, ano bang nangyayari sa tita mo? Huwag mong pigilin ang sariling sobra. Sa puso ko, panalo ka na noon pa. Gusto kong umasa sa sariling pagsisikap. Ayokong sabihin na iba na ako eh. Abigat mo. Sarge, Ang asawa ko naman, galing niya. Sigurado akong kakayanin niya. tungkol kay Didi. Huwag kang mag-alala. Tumawag na ako kay Gugrandpa. Pagdating ng oras, papasundo siya kay Didi. Tapos dadalhin niya dito para tumira sa atin. Gujing, salamat.
Kasi, hindi nyo alam. Si Mulu na yon. Umangat lang dahil sa anak niya. Kung hindi, si Gajing na kuya. Bakit niya siya pakakasalan? Anak. May anak na siya. Hua Xiao. Narinig ko. Sa ilalim ng Hua family, may isang Hua Pharmaceutical Lab. May problema. Kung mapabagsak si Mulu ng tuluyan, pagdating noon, mapapasa kamay ni Hua Xiao. Ano ang gusto mo? Lason. Dati, nagkamali ako. Marami akong pagkakamali. Patawad. Galing kay Gutsue. Isang kwintas na gusto niyang ipasa sa'yo. Sinabi niya, regalo daw ito para sa'yo. Sana sa art exhibition mo. Magbakitang gilas ka. Bakit ipapadala ni Guksue yan sa'yo? Kabutihang loob ni Guksue to. Asalamatan mo si Guksue mula sa akin. Mata ko. Malu. Gujing, mata ko. Di na ako makakita. Huwag kang matakot. Huwag, nandito ako. Halika. Punta na tayo sa ospital. Ginoong Gu. Ang mga mata ni Mulu ay biglaang nabulag dulot ng pagkalason. Pagkalason. Ngayon, hindi pa malinaw kung saan nagmula ang lason. Kaya hindi pwedeng agad maggamot ng diretsyo. Ang dapat gawin ngayon ay alamin muna ang pinagmulan ng lason. Bibi, Lu, ang mga mata ni Mulu ay nawalang paningin na. Magaling. Hanapan mo ng paraan na mabawi ang kwintas na iyon. Yung bagay na iyon. Hindi pwedeng manatili sa family. Mukhang hindi ito magiging madali, no? Walang mahirap dito. Kung hindi mo maibabalik, alam mo ang magiging kahihinatnan. Ma, sasabihin mo, mapagkakatiwalaan ba si Etes Hang? Huwag mo kaming isisiwalat, ha? Huwag kang mag-alala. Naghihintay pa ang apo niya ng pera para magpagamot. Bawal siyang magrebelde. Ayos, mabuti naman. Kunin mo lahat ng gamit na ginamit ni Xiaolu sa bahay. Lahat ng bagay. Dalhin para sa laboratory test. Walang dapat mapalampas kahit kaunting bakas. Naintindihan, Gujing. Zhang. Bakit ka ganoon kaagad magmamadali? Maghahatid lang ako ng pagkain para sa Ginoo at kay Mulu. Ang mga mata ni Mulu, kumusta na? Hindi maganda. Baka hindi na siya makakita. Paano nangyari yan? Bakit ka ganoon kapani? Saan ka ba pupunta? Magdadala lang ako ng pagkain. Sam, hindi ba ako ang dapat magdala ng pagkain gayon? Inutos ni Gujing. Siya sa tin ang Bungu family. Zhang. Ano meron sa lunchbox na to? Ano ba talaga ang nilalaman? Inutos ni Gujing. Siya sa tin ang Bungu family. Zhang. Ano meron sa lunchbox na to? Ano ba talaga ang nilalaman? Suriin ng mabuti ang mga gamit ng ginang. Huwag palampasin ang kahit sino. Opo.
Hinahanap na namin sa buong bahay. Baka ang kwintas. Nasa katawan ba talaga ni Mulu? Nakita na. Nakita na. Ito ang footage mula sa CCTV ng bahay. Lusasha, Nabulag na ang mga mata ni Mulu. nabulag na ang mga mata niya. Kaya pala palagi kayong pinaghihinalaan ninyo ako. Alam ko, may problema ang kwintas. Hindi niya alam kung sino sa pamilya ang tumitulong kay Lusasha, kaya pinilit niyang magkunwaring ganito para madala ka palabas. At kunin siya. Sandali. Hang, hindi ko maintindihan. Nang dumating ako sa Gu family noon, inaalaga mo ako ng sobra. Mabait ka rin sa Didi. Bakit mo nagawa to? Mismo. Ito na ang huli kong pagluluto para sa'yo. Nagsisisi ako sa Gu family. Patawad sa'yo. May malubhang sakit ang apo ko. Kailangan namin agad na malaking pera para sa operasyon. Wala na akong ibang mapagpipilian. Dinala ako kay Mihua. Wala akong magawa. Hindi yon dahilan para tradorin ang Ga family. Hang, buksan mo ang phone. Tingnan mo ang balanse sa bank account. Ang perang ito, inilaan ko para gamitin sa operasyon ng apo mo, para pang emergency. Hang, buksan mo ang phone. Tingnan mo ang balanse sa bank account. Ang perang ito, inilaan ko para gamitin sa operasyon ng apo mo, para pang emergency. Nalaman ni Gujing mula kay Grandpa na may sakit ang apo ninyo. Inapadala niya ang pinakamagaling na doktor sa ospital. Sabing doktor, pagkalampas ng gabing ito, mababalik ng buo ang paningin mo. Masakit pa ba? Ang apo ni Hang, kumusta na siya? Nagkamali siya. Dapat siyang maparusahan. Pero, ang apo niya ay inosente. Pinadala ko na si Assistant Guan para magdala ng pinakamagaling na doktor doon. Matagumpay ang operasyon. Dahil sa iyong pagmamalasakit at pagkakaibigan. Kaya nagkita tayong muli. Bukas ng umaga, pupunta ako sa kumpanya. Kaya mo bang umuwi mag-isa? Siyempre. Lima, saan na sina Grandpa at Didi? MS Mulu. Dinala ni Grandpa ang bata para maglakad. Hindi pa sila bumabalik. Si Nanay at ang Tsaya.
Si nanay at ang tsaya. Naku, gaano nakatagal na nasa loob si Mulu? 24 na oras na. Mukhang hindi na siya makakalabas ngayon. Tiagatse. Sa tingin ko, may mga taong natatakot. Hindi siya nangahas pumunta, di ba? Kung ganoon, Sandali. Sandali. Sadye, simulan na natin. Oras na. CJ, sobrang bagay ng painting sa tema. Punong-puno ng buhay. Ito ba ang gawa mo? Isang sirang gunting lang. Para lang to pang puno. Tingnan niyo to. Paano nangyari yan? Tiaguksue! Ikaw pala ang nanay ko. Yung suksue na lagi niyang sinasabi. Chuchi. Ikaw ang anak ni Yunswan. Inloko mo ako. Ako. Hindi naman ako. Tiagatse. Pakinggan mo muna ako. ito eh. Ang estilo nito, ang gawa nito, sobrang kahawig. Sobrang kahawig na misteryosong pintor, parang estilo ni El. Ang estilo nito, ang gawa nito, sobrang kahawig. Sobrang kahawig na misteryosong pintor, parang estilo ni El. Totoo ba ito? Tingnan mo ang lakas ng linya nito. Tulad ng kilalang gawa ni D. Halos magkapareho. Walang dahilan kung bakit pamilyar. Sa mga ipinipinta ni Ginang DC, laging may kakaibang puwersa. Naalala ko na, ang dalaga na ito, siya ang Ginang BC. Kaya pala sa murang edad pa lang, mandirigma na siya laban kay Guksul. Yung mga sketch na binigay mo noon sa akin, hindi naman sa'yo ang mga iyon. Nagnakaw ka. Mula pa noong simula, niloko mo ako. Hindi. Hindi ganoon. Eh ano naman? Yung mga iyon na pinta. Kinolekta ko lang. Kinolekta mo lang. Bakit ka pa nagsisinungaling? Dahil sa mga kwento mong yon. Nasaktan ko ang anak ni Yunswan. At tumulong pa ako na labanan siya dahil sa'yo. Nakakahiya ako sa sarili ko. Dapat inisip ko na ito noon pa man. Ang tunay na sining, hindi lang puro sigla ng umaga. Tulad ng buhay, may mga anino rin. Kapag tinanggal mo ang lahat ng panakip, doon mo makikita ang pinakatotoong nakakahawak ng puso. Doon nagmumula ang totoong damdamin. Nakikita nyo ba? Asawa ko. Magandang panlasa si Gujing. Ang talento ng misis, talagang nakakahanga.
Lusa siya. Balak mo bang umalis na lang ng ganito? Anong gusto mong gawin? Ako ang bisita ni Gotse. Ang mga mata ni Mulu. Ay bulag na. Bisira, pinakain mo ang laso ng misis ko. Halos mawalan siya ng paningin. At nagpanggap ka pa. May matibay na ebidensya ng gayon. Akala mo ba papayag ako dahil kay Goksue? Napatuloy kitang tisin, 3 araw bago ang art exhibit. Ginamit mo ang pangalan ni Goksue para magpadala ng kwintas na may lason kay misis ko upang mapabulag siya at hindi makalahok sa exhibit. Kung hindi dahil agad na hanap ang lunas. Malubha ang pwedeng mangyari. Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Nagpanggap ka. At pinaglagyan mo pa ng lason. Nakakagalit talaga. Tama nga, hindi mo kilala ang tunay na puso ng tao. Di ko inakala na ganito siya. Napakasama naman nito. May pusong ahas talaga. Dalhin ninyo siya palabas. Ipasa ito sa pulis. Lahat ng ebidensya. Ibigay lahat sa kanila. Mulu, Gajing. Magsisisi kayo. Ano karapatan ninyo na dakpin ako? Ako ang presidente ng Hua Corporation. Ginoong Hua, may nagreklamo. Sinasabing ikaw ay naglagay ng gamot. Sumama ka sa amin. Kailangan kang imbestigahan. Bitawan niyo ako. Umalis na ako. Wala akong kinalaman dito. Maging mahinahon ka. Tayo na. May Hua. Hindi ka welcome dito. Umalis ka ngayon din. Mukha namang basta-kasta ang suot niya. Hindi siya bagay tignan. Hindi bagay kay Gujing. Makikipagharap ka sa akin. Kung ikaw ang manalo, mananatili ka. Kung matatalo ka, umalis ka sa pamilyang Gu. Yung mga sketch na ibinigay mo dati, hindi yan galing sa iyo. Ninakaw mo ang mga iyon. Simula pa lang, niloloko mo ako. Hindi ako. Kung ganon, Yung mga iyon, mga pinta. Kinokolekta ko to. kinolekta. Nagsisinungaling ka pa rin. Dahil sa mga fitang sinasabi mo, nasaktan mo ang anak ni Yun Suan at tumutulong ka pa sa kanya para labanan siya. Ang tanga ko talaga. Ikukwento ko sa iyo ang isang istorya. Tita, ang pinakamalaking pagsisisi ng nanay ko noon ay yung paghiwalay niya sa'yo. Lahat magiging maayos. Pagkatapos mamatay ang nanay ko, wala nang tumatawag sa akin na Lulu. Ang nanay at ang tita, ang pinakamalapit na magkaibigan nila noong bata pa sila. Pero dahil sa ilang hindi pagkakaintindihan, naghiwalay sila. Sabi laging nanay ko, masyado raw siyang matigas ang ulo noon, kaya hindi siya nakapagpaalam ng maayos sa tita. Ang mga pangalan namin ay pangakong ginawa nila noon. Para ipagpatuloy, ang pagkakaibigan nila. Anong linya ng tula yun? Gujing. Ang libro nga, iyo ba? Salamat. Nagtagumpay.
Sabi ko na nga naman na makakasalubong natin siya. Ngumiti siya sa akin, no. Pero ano kaya ang laman ng sulat na tinanggap niya? Bahala na. Siguro galing lang sa kung saan. Akala ko simula pa lang ay napagkamalan ko na siya. Buti na lang at hindi natin siya napalampas. Suan-suan, mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Tutulungan kitang makita ang lahat. Tatay, hahanap ako ng mabuting panganay na manugang para sa'yo. Si Mulu ay mabuting dalaga. Lalabas muna ako ng ilang panahon. Babalik ako sa araw ng kasal nila. Bumalik ka ng maaga ha. Anak ko. Gugran pa, patawad na. Kasalanan ko na hindi ko na ituro ng maayos si Gutsue. Siya ang anak kong huli. Mula pagkabata sinasayang ko ang pag-aaruga. Natutong maging mangmang. Ginamit siya ng iba bilang kasangkapan. Lolog, huwag mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa hindi pagkakaintindihan dati. Siguradong magpapakatulad na silang mag-ina ngayon. Pero sa kabutihang palad at kapalaran, sa huli nagtagpo rin tayo. Sa mga araw na darating, dapat nating pahalagahan palalo ang isa't isa. Mulu. Bukas kukuha tayong marriage certificate. Sarge, Okay. Ang pamilya Gu. Sa wakas may pag-asa na. Teka, ikaw ha. Tratuhin mo ng mabuti simula ngayon. Mahal, kasalukuyan, kulang ang Gu Corporation ng isang konsultant sa sining. Gusto mo bang sumama? talaga ba? Yun eh. Huwag kang mag-alala. Nakita ko na ang resume mo. Magaling ka. Sarge, pero huwag mong sabihin sa iba. Mag-asawa na tayo. Ayoko na sabihin na iba na nakatungtong lang ako dahil sa koneksyon. Sag, susuportahan kita. Hello, hinahanap ko si Gajing. Hello, may appointment ka ba? Ako ang dati niyang kasintahan. Masisyahan siya pag nakita niya ako. Gu sige. Dumating si Shen Mengmeng. Huwag ninyo siyang pansinin. Pero, Sir Gu, sabi niya may napakahalagang sasabihin. Palayasin ninyo siya. Sabi ng boss, ayaw niya kayong makita. Gujing, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Alam kong hindi ka pa ikinasal noon. Bumalik ako sa bansa. Magsimula tayo muli, okay? MS Shen, magpakumbaba ka naman. 6 na taon na ang nakalipas nang mapilit akong umalis ng bansa. Hindi ko alam na may mangyayari sa kapatid mong babae. Pasensya na at hindi ako nakatulong. Hindi ako nandyan sa pinakamahirap mong panahon. Wala na akong kinalaman sa mga yan. Hindi ka pa kasal. Baka hinihintay mo pa ako? Noong nag-ibigan tayo noon. Lahat yon dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Isang pagkakamali. Yung sinagot kita noon, nangyari lang dahil nakita ko yung isang tula. Nagkamali akong tao. Wala akong totoong nararamdaman para sa'yo noon. Anong tula? Paano wala kang natatandaan? Hindi na yan mahalagang gayon. Shen Mengmeng, wala na tayong kinabukasan. Gajing, talaga bang makakalimot ka sa akin? Shen Mengmeng, wala na tayong kinabukasan. Gajing, talaga bang makakalimot ka sa akin? Mulu, congrats, welcome sa Gu Corporation. Ang opisina niyo ay nasa 3 palapag. Ipapakita ko ba sa inyo papunta doon? Hindi na kailangang gawin. Salamat. Siya nga ang tinutukoy sa text ni Lusasha, yung babaeng nag-akit kay Gujing. Hello, Assistant Guan. Ayusin mo't lagyan mo siyang posisyon sa Gu Corporation. Papasok na ako. Ikaw yan.
Kailangan kong tanungin si Gujing. Gujing, sabi ni Shen Mengmeng, gusto niyang pumasok sa kumpanya. May cooperation pa ang Gu Corporation kay Shen. Mahirap. Bigyan mo na lang siya ng kahit anong pwesto. Huwag mo akong istorbohin. Gets ko na. Ilagay mo siya bilang assistant na misis ng boss. Sakto na yan. Voicemail. Hello. Oy, Miss Shen. Naayos ko na lahat. Assistant ng art consultant. Inilagay ka ni Gujing bilang art consultant ng Gu Corporation. Kumusta? Sabi ko na nga, may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Hindi pa rin siya nakakalimot. Kumusta ang misis ko sa kumpanyang gayon? May naghahamag ba sa kanya? Gujing, huwag kang mag-alala. Okay naman ang misis. Kakabigyan lang namin ng pwesto si Shen Mengmeng. Kailangan pa naming i-manage ang trabaho ng misis. Ang hirap ng buhay. Mengmeng, hindi nakipagrelasyon si Gujing sa maraming taon. Mukhang may natitira pa siyang damdamin para sa'yo. Tapos dati naman siya ang napakabait sa'yo. Ngayon, bumalik ka ng maaga. Tiis lang, babalik din siya sa'yo. Alam ko na, nasa puso niya pa ako. Hintayin mo lang. Babayaran ko siyang tama. Ibabalik ko ang puso niya. Sige, mag-celebrate na tayo ng maaga. Sino ka? Bakit nasa opisina ko ka? Umalis ka na dito ngayon din. Ito ang opisina ng art consultant. Ako ang bagong art consultant ng Gu Corporation. Mulu. Art consultant. Karapat-dapat ka ba? Ito ang opisina ng art consultant. Ako ang bagong art consultant ng Gu Corporation. Mulu. Art consultant. Karapat-dapat ka ba? May pinsan ako na nagtatrabaho sa bahay ni Gujing. Sabi niya darating daw ang misis ng C sa Gu Corporation upang maging art consultant. Ang dami namang kinikita ni Gujing. Bakit hindi nag-enjoy ang misis niya sa bahay? Tapos magtatrabaho pa siya. Sino ba ang nakakaalam? Ano ba ang gusto ng mga mayayamang babaeng ito? Pero may magandang ideya ako. May pagkakataon na tayo ngayon. Ang sinasabi mo, Nga, inagahan namin ang pag-aalaga sa ginang. Bihira ang pagkakataon naman. Hindi ba? Ito ang opisina ng art advisor. Bago lang akong art advisor ng Gu Corporation. Mulu. Art advisor. Karapat-dapat ka pa? Dumating ka para ligawin si Gujing, di ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam ko ang mga intensyon tulad mo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Pumasok ako rito dahil sa kakayahan ko. Sa kakayahan? Sa tingin ko, mas mayabang ka sa kapal mukha mo kaysa sa talento. Si Gujing ay yakin. Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat-dapat ka bang makipagtalo sa akin? Ginang, bakit hindi nyo kami sinabihan na darating kayo? Sabihin nyo lang para makapaghanda kami. Nga naman, Para masalubong namin kayo. Ginang. Baka si Gujing ang nag-utos? Mukhang, may pwesto pa rin ako sa puso niya. Sakto naman ang pagdating ninyo. Ang babaeng ito, nandikit sa opisina ko. Palayasin ninyo siya ngayon din. ito ang opisina ko. Ikaw ang lalabas dito. Sabi ng aming misis, umalis ka. Anong ibig mong sabihin na hindi ka umaalis? Anong misis? Siyempre, aming, misis ng Gu Corporation, misis ni Gujing. Anong ibig sabihin nito? Hindi naman talaga kasal kay Gujing kayo. Hindi ko naman pinayagan si Gujing na sabihin yon. Ang laki ng loob mo. Nangahas kang magduda. Teka, parang hindi siya nagsisinungaling. Kukuha muna ako ng phone at titingnan ang larawan. Iko-verify ko lang. Ang laki ng loob mo. Nangahas kang magduda. Teka,
Parang hindi siya nagsisinungaling. Kukuha muna ako ng phone at titingnan ang larawan. Iko-verify ko lang. Bakit? Nagkalag ang phone. Hindi ma-download ang mga larawan. Bakit ngayon pa nagkalag? Sino ang nakakaalam? Ang phone na ito. Ano kung hindi mag-load? Ano na? Ang buong kumpanya. Sino ang hindi nakakaalam ng relasyon namin kay Ga? Totoo nga naman. Kayo naman, mga pumasok sa gilid, mga pulubi. Mga nangahas magduda sa akin. Taong may koneksyon ni Gajing. Mga network at impluensya. Hindi ako ang nagdidikta kung ano ang dapat. Ang pera niya, lahat dapat ilabas para gastusin ko. Ano ka ba? Karapat-dapat ka pa bang tumayo rito at sumigaw? Ulitin ko. Pumasok ako rito dahil sa kakayahan ko. Kakayahan. Sa tingin ko, kakayanan mo magbihis at mangakit lang yata. At sasabihin ko ulit, si Gajing ay akin. Kung may alam ka sa sarili mo, umalis ka na. Siguro nakamiting si Gujing ngayon. Hayaan na lang natin si Assistant Guan. Ano? Baka naghahanap ka pang katulong? Gusto ko lang makita. Sino ba ang agapay sa'yo? MS Mulu, ano po ang utos? Si Assistant Guan po. Ano ba? MS Mulu, ano po ang utos? Si Assistant Guan po. Ano ba? Hindi mo na kayang magpanggap? Kahit ang sirang cellphone mo, hindi ko na kaya pang titigan. Tingnan ninyo ng malinaw. Ano ba talaga ang tawag natin dito? Tawag na talaga makakakonek. Hello. Sino po ba yan kanina? Manager Guan, ako po ito, si Shen Mengmeng. Nasa loob na akong opisinang art consultant sa Go Corporation. Pakiusap, ipaabot mo kay Gujing na huwag siyang mag-alala at huwag niya akong madalas isipin. Opo, naintindihan ko. Iabot ko agad ang mensahe kay Gujing. Mukhang si MS Shen ay talagang asawa ng si Pero, sa tingin ko, tong siya, ay gumugulo lang. Mukhang ganun nga. May natitira pa bang sasabihin ka? Layo mo dito. Lumabas ka. Yung tawag kanina ay sa may bahay ng si na manggaling. Bakit biglang naputol? Bakit nasa opisina ng art consultant si MS Shen? Di pwede yan. Dapat kong kuntahan yan. Assistant Guan, may problema. Biglang nagbago ang desisyon ng partner namin. Hindi makagawa ng kontrata ang mga tao. Pwede po ba kayong pumunta at tingnan? Seth, Pupunta na ako ngayon. Opo, naintindihan ko. Sasabihin ko yan kay Gujing mamaya. Mukhang si Miss Shen ay talagang asawa ni President Gu. Ano pa bang masasabi mo? Umalis ka na nga. Walang kwenta ang salita lang. Kung may tapang ka, tawagan mo si Assistant Guan ngayon para makita kung sino ang tunay na bawal dito. Tawagin si Assistant Guan? Akala mo papasok siya? Para sa walang kakaibigan ng tulad mo? Kung gusto mo magpakamatay, ipapakita ko sa iyo ang totoo. Hello, Assistant Guan. Pakidating ka agad sa opisina. May babaeng nakakagulo at walang pakisama dito. May importante akong kontrata na kailangan pang ayusin. Anong kontrata? Kung malaman ni Gujing na pinabayaan mo ako, wawala ang trabaho mo. Baka may problema ang madam. Miss Shen, pupunta ako rito pagkatapos ng kontrata. Maghintay ka lang. Paparating na si Assistant Guan. Makikita mo, paano kanya ayusin. Nakiusap sigurado si Gujing kay Guan para pangalagaan ako ng maigi. Kaya ba siya sumusunod agad? Madam, huwag po kayong magalit. Pagdating ni Assistant Guan, paghihirapan natin tong babaeng to hanggang sa hinina. Niya makayanan. Nga, Magpalakas ang loob sa teritoryo ninyo. talagang naghahanap ng gulo. Totoo yan. Anong ginagawa mo? Magpalakas ang loob sa opisina ninyo. Talagang naghahanap ng sakit. Nga. Ano bang ginagawa mo? Anong iniisip mo? Sakto lang ang pagdating mo.
Agad ditapon palabas ang babaeng to. Siya po ang aming President Gu, na piniling art consultant. Si consultant mo. Samantalang ang pwesto mo ay assistant sa art consultant. Kilalanin mo ang katayuan mo. Anong sinabi mo? Ito po ang appointment letter ni Chairman Gu ngayon. Basahin mo ito. Hindi ba art consultant ang dapat? Bakit assistant na lang? Pinayaan ni President Gu na ako na ang bahala sa pwesto mo. Nakita kong bakante ang assistant sa art consultant, kaya doon na tayo kumuto. Mahal ko, nasa bahay na ako. Mahal? Mahal ko. Agad nalisin ang pwesto ni Shen Mengmeng. Ipaglabas siya sa Gu Corporation. Mahal, nagkamali ako. Hindi ko ito agad napansin. Kasalanan ko ito. Ikaw nga, ang tanga mo talaga. Mengmeng, huwag masyadong malungkot. Baka nagtatampo lang si Gujing. Naman, sa kalagayan mo. Natatakot ka pa ba na hindi mo siya makuha? Sigurado, nagtatampo siya sa akin. Mama, nahirapan ako para lang malaman na lumipat si Gujing. Ngayon, dapat lang magtagumpay tayo. Tara na. Ang cute ng batang ito. Parang sa bahay ng tita ni Gujing yan, di ba? Hoy, bata. Heto, may candy ang tita dito. Ang batang yan. Lolo, nandito kami para mag-propose ng kasal. Nagkamali kayo ng lugar. Ah, Ito ang kwarto ng kasal ni Gujing. Hindi kami tumatanggap ng bisita. nagpakasal na si Gujing. May marriage certificate na sila. Kakita mo ba kanina ng batang babae? Apo kong si Didi. Impossible. Lologa, bakit nandito sila? Matagal na ang pagtutulungan ni Shen at Gu. Hindi natin pwedeng basta sirain ang dangal nila. Ipagkatiwala na lang natin ito sa batang yan. Sasamahan ko si Didi sa park. Mag-usap kayo. Didi. Sama kay Lolo sa park. Tara na. Haha. Didi. Sama kay Lolo sa park. Tara na. Haha. Mengmeng, may biglang kaming lakad. Umalis na muna kami. Pupunta ako sa banyo.
Gujing, alam kong nagkamali ako. Uminom kang tubig. Mag-usap tayo ng maayos. Shen Mengmeng, huwag kang magloko sa harap ko. Mahal mo ako, di ba? Gujing, Assistant Guan, tumawag ka, tawagin mo ang security. Assistant Guan, tumawag ka, tawagin mo ang security. Miss Shen, Pakialis. Anong nangyayari? Pinainom mo siya ng droga. bakit nandito ka? Bakit hindi pwedeng nandiyan ang asawa ko? Mulu. Patayin kita. Mag-usap tayo. ₱1 bilyon. Umalis ka na kay Gujing. Siya ang asawa ko. Wala siyang tunay na pagmamahal sa'yo. Mahal ba niya ako? Alam ko. Pero ikaw naman, lumayo ka sa kanya. Tumutahimik ka. Asawa. Didi. Doktor! Kumusta ang anak kong babae? Sobrang trauma ang naranasan ng bata. Kailangang sumailalim agad sa operasyon, pirmahan na ng pamilya. Gajing, Pilipitin ka ba nasaktan ang asawa ko? Gujing. Hindi ko sinasadya. Kung may mangyari sa apo kong babae, sasama ang buong pamilya ni Shen sa libingan niya. Kami. Hindi namin naituturo ng tama ang anak. Kung may mangyari sa apo kong babae, sasama ang buong pamilya ni Shen sa libingan niya. Kami. Hindi namin naituturo ng tama ang anak. Gamitin ang pinakamagandang gamot. Kahit anuman ang kailangan. Kailangan niyo siyang iligtas. Payagan mo akong magpaliwanag. Hindi ko ito sinasadya. Kung may mangyari kay Didi, hindi kita pakakawalan. Inilaladaan si Shen Mengmeng sa kasong sinasadyang pananakit. Pakisamahan niyo po kami. Talagang hindi ko sinasadya ito. Iligtas mo ako. Pangulong ko, pakiusap.
Bitawan niyo na siya. Dalhin siya. Magiging okay siya, di ba? Napakabait ni Didi. Masyadong dumugo ang bata. Kailangan niya ng pandablaod. Kailangan ng pandablaod ng bata dahil sa maraming pagdurugo. Ako ang may pandablood. Kunin niyo ang sa akin. Sigurado ka ba? Napakabihin ng ganitong uri ng dugo. Walang puwang ang pagkakamali. Sigurado ako. Didi, nakikinig ka ba sa pangyayari, anak? Paumanhin kay Papa. Wala ko nung lumalaki ka sa 5 taon. Napakagaling ni Didi. Sa edad na yan, alam na niyang protektahan ang mama niya. Ipinapangako ni Papa sa'yo. Simulang gayon, ako na ang magtatanggol sa inyo. Counting teas na lang. Pag gumaling ka na, magsasama tayo ni na Mama at Papa sa amusement park. Sige ah. Ayos ka lang? Papa, Oy, nandito si Papa. Mama, Ayos ka na. Naku, patay-patyag ako sa nerbiyos. Salamat naman at ayos na. Seg, butit gising na. Bibili na agad si Lolo ng candy para kay Didi, iyong pinakamalaki at pinakatamis. Xiao Lu. Pasensya na. Xiao Lu. Pasensya na. Dumaan lang ako para makita kayo. Ginamit ko ang natirang pera ng Mu. Nagpatayo ako ng maliit na bahay sa gilid ng puntod na mama mo. Doon na lang ako titira habang buhay sa piling niya. Para na ring pagbabayad ng kasalanan ko. Sige, kuha. Director Mu, naaprubahan na ang bagong proyekto ng art department ng kumpanya. Opisyal nang nasimulan. Didi, anong iginuguhit mo? si Lolo Gret po ito. Halika, tingnan natin dito. Halika, halika.